Ito talaga mga minamahal ang inaantay ko na komento. Kasi real talk to eh. Bars to mga minamahal. Dito kay Bongo, kay Bato, at kay former President Duterte. Lalo pat manggagaling ito sa isang taong tinaniman at ginawan ng mga peking istorya at ebidensya. 'Di ba? Ito yung gusto kong ito yung gusto kong marinig na magsalita. Kasi ano ba yung eklabush? Ano ba yung hanash? Mga minamahal, ano yung ganap? 'Di ba nagdadrama itong si Bongo? Ano yung hanash ni Bongo, mga minamahal? Ito yun, oh. Wait lang. Nasa na ba yung hanash ni Bongo, mga minamahal? Tingnan ko muna, pakita ko sa inyo yung article. Yan. Sabi ni Bongo, Bongo said, the former President Rodrigo Duterte did not do anything illegal on the war on drugs. Alam niyo, kupal talaga tong sigo, no? Ayoko na magkomento dito, pero alam natin mga minamahal na mayroong anomalya. Kasi kung wala, hindi naman sila kakalampagin ng ICC eh. Oo, real talk yan mga minamahal. Hindi nga nila ma-justify yung war on drugs nila eh. 'Di ba, mga minamahal? Tapos sasabihin na walang illegal. Kung walang illegal, eh bakit may ICC? Bakit kayo kinakalampag? Na-stress ako dito kay Bongo. Anyway, ito yung sabi ni Bongo. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang drug wars, nagpapalakpakan, standing ovation ng Kongreso at Senado. Bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Yan yung sabi ni Bongo, mga minamahal. Anyway, may article pa dito na isa. Ito yung sabi. Lahat ng SONA from 2016 up to 2021, 6 na SONA tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation ang Kongreso at Senado. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Yan yung sabi ni Bongo, di ba? Eh ngayon, nagsalita itong si Dilima. Actually, ito yung talagang komentong inaantay ko, mga minamahal. Kasi masasabi ko na ito talaga yung totoong bars. Ito talaga, mga minamahal, ang totoong real to. Kasi manggagaling mismo ito sa bunganga ng isang taong tinaniman ng ebidensya nang dahil lang po sa kanyang pagiging matapang at hindi naging duwag nung panahon ni former President Duterte na napakalakas po sa mga Pilipino dahil ang daming binudol. So ngayon, eto. Ano yung sabi ni Dilima? Sabi niya, bakit raw dati pinagpapalakpakan, ngayon nag-iisa na lang? Kasi noon, maraming takot na hindi nila palakpakan ang mga SONA ni Duterte. Actually, totoo yan, mga minamahal. Kasi, di ba, narinig nyo naman yung statement ni Bato. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Pag hindi kayo pumalakpak, ipapatukhang ko kayo. O, sino yung gustong ipatukhang? Wala ka namang kasalanan, hindi ka lang pumalakpak, ipapatukhang ka. Sino yung gusto nun, aber? Di ba wala? Walang may gusto nun. Kung kahit ano yung ginagawa nila. Kahit labag sa kanilang kalooban, papalakpak na lang. Bakit? Kasi ayaw nilang matanagman ng ebidensya. Baka malay mo, o hindi ka lang pumalakpak, kinabukasan, adik ka na. Di ba? O, sino yung gusto nun? Hindi ka lang pumalakpak, bukas adik ka na. O, bukas nasa kulungan ka na. Sino may gusto nun? Di ba wala? Lahat tayo gusto natin yung maging mapayapa at tahimik. Although kahit yung sinabi niya na yun ay jokes, may laman pa din yun. Bakit? Si Duterte nga nag-joke sa COA. Sineryoso ng COA eh. Ano yung jokes ni Duterte sa COA? Dapat yung mga taga-COA, sinasako yan. Oh, tingnan niyo yung ginawa ng COA, hindi na nag-report ng SALN. Pinabayaan. O sino ba naman ang gustong maisako at ipatapon, isalvage? Diba? Wala. Lalo pat kung presidente ang nag-joke, lalo pa kung mismong kanang kamay ni Duterte ang nag-joke. Kasi si Duterte ang nag-utos ng war on drugs. Si Bato naman ang nag-implement. Yung pulis naman ang nag-operate, ang nagsagawa. Ay, sabi dito, iilan lang ang matatapang. Kung gawan ka ba naman ng peking ebidensya at ipahiya, kahalos araw-araw sa media, kung hindi ba naman pumalakpak na lang, kung duwag ka rin lang naman nang walang pinaglalaban. Totoo, mga minamahal. Totoo yan. Madaming naduwag na mga kongresista noon at mga senador. Kasi sino ba naman ang maglalakas ng loob, mga minamahal? Sobrang lakas ni Duterte noon. Madami siyang nabubudol. Hindi pa natin kilala itong si Digong noon, mga minamahal. Walang may gusto
na hindi na lang siya palakpakan kasi madaming nabubudol, madaming mga kongresista ang sinabayan, ang hype na pag-angat ng kanyang pangalan, 'di ba? Kasi parang ano siya father figure, mga minamahal. O, pag sinabi, utang, mga ganun-ganun si Digong, 'di ba? Style niya yun Oh, sino ba naman ang, 'di ba, normal, typical na Pilipino, mahilig magmura. Madaming nagustuhan yung pag-uugali na yun ni Digong. 'Di ba? Lalo pat masyado ding complicated, masyadong malaki yung conflict ng Dilawan at ni Duterte noon. 'Di ba? So mga minamahal, sino ba naman talaga ang hindi papalakpak at hindi sasaludo, hindi luluhod kay Digong? Oh, 'di ba? Oh, sa madaling sabi, sumabay ka na lang sa agos kaysa naman mapagbuntungan ka ng galit. Kasi nakita niyo naman yung ginawa kay Dilima. Oh, tinaniman ng ebidensya. Nakulong ng 7 taon. 'Di ba? Oh, sino yung gugustuhin na sumunod sa kanya? Wala. Kasi pag mayroong gumawa at nagtahas ng tapang, tingnan nyo si Trillanes. Sinampahan ng humigit kumulang 40 or 20 na kaso, napakadami. Pero nanindigan si Trillanes. Pero talagang inipit, pinagtawanan, ginipit. Yun lang. Na hanggang ngayon, dala-dala pa ni Trillanes, mga minamahal, yung pangiipit at panggigipit ni Duterte noon, yung mga fake news sila kay Trillanes. Talagang malaki din yung impact kung kaya't hindi na nanalo itong si Trillanes bilang senador. Diba, mga minamahal? See? Iilan lang noon ang naging matapang. Iilan lang din, mga minamahal, noon ang nanindigan. Kahit nga din ako, aminado ko na isa ako sa mga nabudol. Sabi ko pa nga, Digong, isang putang ina pa nga dyan. Habang ang saya-saya natin, mga minamahal, no? Sa ganong sitwasyon, hindi natin alam na napaka-dark pala ng war on drugs. At ngayon lang to na-reveal. Dahil kung hindi to na-reveal, mga minamahal, up to this moment, supporters pa din ako ni former President Duterte. Totoo yan. Kung hindi pa yan na-reveal, yung mga reward money na yan, yung issue sa West Philippine Sea, yung issue sa, sa war on drugs, yung issue sa corruption, kung hindi pa na-reveal yan, mga minamahal, up to this moment, ano pa din ako, supporters pa din ako ni former President Duterte, kasi ganun po kalakas si Digong. Kaya, malakas din yung impact ng mga sinungaling na vloggers noon ni Duterte. Si Banat Bay, si Mocha, di ba? Yun yung nagpaangat sa kanila noon yung mga vloggers. Kaya, matindi din tong si Digong, nag-hire ng mga trolls niya. Diba? Kung kaya kada ng media, sinasanggaan ng mga vloggers niya. Pero ngayon, tayo, hindi naman tayo ganun For the truth tayo. Hindi ako vloggers, mga minamahal ni PBBM ha. Ako po ay sumusuporta lang sa administrasyon. Hindi ako bayad. Ako po ay sumusuporta lang sa ating administrasyon. Dahil yun po yung nararapat at yun po yung nakikita kong tama. Wala pa naman pong ginawang mali si PBBM para sa akin. May mga small mistakes, pero hindi po yun magiging sapat na dahilan para sirain ko ang administrasyon. Right? Diba? So, maganda naman po yung approach ng ating presidente when it comes to war on drugs, education, defense, foreign policy. Maganda naman po yung yung approach niya sa mga national issues. So, bakit hindi ko susuportahan? Right? Diba? May mga small mistakes. Aminado tayo. No one's perfect, mga minamahal. Even the, the priest, admitted talaga na mayroon din silang mga pagkakamali. Walang perfecto. Hindi ka naman si Jesus. Hindi ka naman yung Diyos. So, nagkakamali din naman ang ating presidente. Pero hindi po yun yung magiging rason ko para hindi ko na po suportahan ng ating Pangulo sa kanyang mga ginagawang tama. So, sabi ko nga sa inyo, pag tama, i-pursue. Pag mali, natin yan. I-broadcast natin yan. So, pasensya nyo na ako, mga minamahal, kung may mga pagkakataon na hindi kayo uma-agree at sumusuporta sa aking adhikain. Yun, pasensya na, mga minamahal. Ako po ay may sariling pag-iisip, may sariling utak, at hindi po ako kinokontrol ng kahit na sinuman. So, kung hindi nyo nagugustuhan yung iba kong komento, feel free to unsubscribe.
para magkaroon din kayo ng peace of mind. Huwag na kayong manood ng vlogs ko kung medyo ayaw nyo na sa mga pagtatanggol ko sa ating presidente. Kasi nakikita ko mga minamahal, wala namang mali eh. Kung may mali, di ano natin, i-vlog natin yan. Kaso wala naman po talaga ako nakikita. May mga small mistake, pero hindi po yun magiging yung reason para tirahin ko po ng bangag-bangag, adik-adik itong ating Pangulo. Hindi po ako ganun. Suportahan natin ang ating administrasyon para sa ikagaganda at ikauunlad ng ating bayan. So, yun lamang po mga minamahal. Anyway, magpapaalam na po ako. It's me again, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.